kanina pa sila ako nagbibigay ng special message. So guys, sa dami kong kausap. Okay, mga bata, hello, good morning! Good morning mga magulang, good morning! Okay, sige. Sundan ko na po. Ang salitang Christmas mga bata ay galing sa pangalan ng ating Panginoon na anong pangalan? Jesus Christ. Kaya meron tayong Christmas. O bakit natin ipinagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoon na Jesus Christ? O ito daw po ang mga spiritual significance ng Pasko. Una, nakikinig pa ba ang lahat? Okay, sige. Jesus Christ is the central figure of Christianity. Siya po ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Celebrating God's love and redemption sa ating mga kasalanan. Another one is symbolism of light. Okay, so bakit tayo meron mga Christmas lights? Nakita niyo ba ang Christmas tree? Sa taas ng Christmas tree ay merong star na kumukutita. Dahil ang symbolism of light represents the light of hope o pag-asa, love o pagmamahal, and salvation amidst of the darkness. Another significance ng ating Pasko ay meron tayong tinatawag na cultural significance. Dahil tuwing Pasko, meron tayong family and togetherness. Tama po ba, mga teachers, mga magulang? Tuwing Pasko, sama-sama ang mga, meron tayong family gathering, no? And then, it fosters unity o pagkakaisa, love, and connection among family and friends. Teka, medyo maingay ang paligid. Hello, mga bata! O sana mapakinggan yung mabuti ang aking munting mensahe para sa inyo. At pangalawa, giving and generosity. Kaya meron tayong tinatawag na exchanging gifts, symbolizes kindness, charity, and goodwill. Another one, traditions and heritage. Okay, so sa buong mundo, tinagurian ang mga Pilipino ang may pinakamahabang pagdiriwang ng Christmas. Tama ba ako? Pagsapit ng bare months, nako, ayan na si Jose Marichan. Dumudungaw na. Okay, nagpapagtugtog na tayo ng mga Christmas songs. Okay, excited na tayo mag-celebrate ng Christmas. And, of course, meron tayong tinatawag na sana ako. Yes, traditions, no? So, tradisyon ng mga Pilipino ang ano? Usually, napapalitan ng regalo. Andyan si Puto Bongbong. Ano pa ba meron sa Pasko? Andyan si Lechon. Yun ang mga pagkain that ano pa, mami? Ayan ang mga bibingka, yung mga kakanin. Okay, nagsisimbang gabi ba kayo, mga bata? Yes. Okay, yan ang isa sa mga essence ng Pasko sa Paskong Pinoy. Okay. So, of course, hindi mawawala ang ating values bilang Pilipino, ang pagmamano sa mga ninong at ninang. Mga bata, tama ba na tuwing Pasko lang kayo nagmamano sa ninong at ninang? Ay, hindi po. Ang pagmamano ay whole year round natin ginagawa. Ang pagmamahalan ay whole year round natin ginagawa. Of course, itong Pasko ay mayroong tinatawag na universal values. Yung love and compassion sa ating kapwa. Okay, hope and renewal. Meron ang Pasko, kahit anumang unos na naranasan ng ating bansa, ang mga Pilipino ay hindi makalimutan na magkaroon ng pag-asa. Okay, and the Yuletide season represents new beginning, new hope, forgiveness, and reconciliation. And of course, the gratitude and joy. Kaya tayo ay nagpapasalamat dahil sa mga blessings na ating tinanggap buong taon. At masaya ang ating mood ngayon. Nasa festive mood tayo dahil magpapasko na. At ito naman ang mga core principles ng ating Pasko. The love, kindness, generosity, na ang generosity ngayon ay masyadong inabuso. Okay, mga bata, hindi ibig sabihin ng generosity, ang Pasko ay na-associate lang sa regalo. Hindi po yun. Okay, alam niyo po ba? Okay, again, forgiveness, gratitude, hope, and unity. Isa yon sa mga core principles ng Pasko. Okay, para sa
my dear teachers, please help me in disseminating the true essence of Christmas. Na ang Pasko ay hindi lang para sa exclusive sa regalo na tinatanggap ng mga bata. Ang pagbibigayan at pagmamahalan ay binibigay natin, sabi ko nga kanina, whole year round. Ang pagmamalo sa ninang ay hindi ginagawa mga bata, para ito sa inyo, hindi ito ginagawa tuwing Pasko lang. Ulit, ito ay ginagawa whole year round. Okay, mga bata, alam niyo ba kung bakit kayo may ninong at ninang? Lahat ba may ninong at ninang? Taas ang kamay. Ayan. Alam niyo ba kung para saan ang ninong at ninang? Sila ay dapat tumatayong pangalawang magulang. Pag dito sa school, si teacher ang pangalawang magulang. Pero paglabas sa school, ang ninong at ninang ninyo ang tumatayong pangalawang magulang. Bakit? In case mawala ang inyong magulang, halimbawa na sa abroad o sa makabilang buhay na onward, sila ang gaganap na at nang tungkulin nila, katuwang sila sa pagpapalaki sa inyo na matubig na bata. So sana, hindi nila obligasyon, tandaan niyo, hindi nila obligasyon na bibigyan kayo ng regalo tuwing Pasko. At kung meron lang sila iabot, pasasalamatan ninyo. Kay muli, magandang umaga and Merry Christmas to all.